Binaboy ng TNT ang laro at halos maiyak na si Coach Delta Pineda kasi hindi siya makapaniwala na natalo sila ng isang depleted na team. Nagkasisihan pa sila sa dulo, nakakapagtaka naman. Terraforming mga kayang talunin ng TNT, sila pa kaya na full of talent plus kompleto sila ngayon. Dahil dyan may masisibak na naman na coach pero bago pa makakita na ipapalit, hinahanap ng mga tao ngayon si Raiko Toroman. Nasaan daw ba itong former Gilas coach na to? Bakit nilagay siya sa coaching staff pero di naman nagagamit? Pinanood ko ulit ang buong live game kagabi at oo nga, isang wasted effort ang ginawa ng Converge dito kasi ang ganda na sana ng kombinasyon lang lahat with Jamal Franklin on board at matataas din ang marka ng mga locals. Alam nyo ba na umabot pa nga sa 17 points ang lead ng Converge pero nagawa namang gapangin niya ng TNT dahil sa mga bad decision making at kinain din silang samot-saring fouls. Tinake advantage yun ng TNT hanggang sa naipasok na lang ni Ray ng batak yung kanong 3-pointer sa dulo. At ginulat nga itong Converge. Yung Converge coaching staff parang nagulat din sila kasi akala nila mag-overtime. Ito yung laban talaga na pinakasinayang nila. Isipin nyo mga quiz, ang ganda na sana ng workflow ng kanila opensa tapos ng TNT ang daming wala. Ang daming injured, konti lang yung gumagawa ng shots. Si Ray ng batak lang nag-step up. Dapat sila yung nanalo nun. Sa nangyaring to, hindi ka pa ba magpapalit ng coach? Bukod sa coaching, isang factor din yung pagsasama ni Mikey Williams at 1GDL sa iisang pace na pareho may skill set. Parang di masyadong tama ang timpla nilang dalawa. Lalo na kapag nagkakasabay, yung balasahan nila hindi yung technical. Typical ang pagpapalit ng players na naaayon sa kung sino turno. So kahit maganda pang nilalaro mo, kung time na ng iba, papalitan ka talaga. Ang Converge na isang young team na may potensyal at may talento. Hindi na pwede isisi sa import ang kanilang lackings at pagkatalo. Kasi magaling naman at capable both ends of the floor si Jamal Franklin tapos complete lineup sila. Marami silang formidable big man pero nangangapa pa talaga. Parang kabado lahat pagdating sa endgame kung saan tumataas ng pressure. Ngayon na magpapalit sila ng coach, dapat na bang mag-step up si Raiko Toroman? Or balik pa din kay former coach Franco Atienza? Mukhang mas magaling pa nga si Alden Ayos sa kanila. At eto pang isa, benta raw si Cedric Barefield laban sa Phoenix. Sa lahat-lahat kasi na nilaruan ni Cedric Barefield itong performance sa kagabi ang pinakakaiba. Maalat siya. Kaya pa rin niyang maging consistent sa mga jumpers niya bilang pambawi sa mga hindi maipasok na tira sa long range shots plus may bitaw talaga yun sa loob. Pero nung game laban sa Phoenix, parang takbuhan na lang daw ang alam ni Barefield tapos parang pinipilit lang niya yung tira. Wala siyang gana mag-penetrate sa loob tapos puro outside shots ang mga tinitira niya, averaging 12% lamang sa 3-point field na nakapagtala ng 5 of 19 shot attempts. Grabe, kakaiba to, sobrang baba. Sa dulo, buti nakaabot pa ng 10 points ang nakuha niya. Natalong Blackwater at nagsisimula na yung isa na namang malaking kamalasan. At sumpa na matagal nang di matanggal-tanggal sa kanilang koponan. Tapos nagkakaganito pa si Barefield. Kapansin-pansin din na parang ayaw na siyang pasahan ng mga kasamahan niya. Dribble na siyang dribble. Pinapatagal lang niya oras bago pinapasa kaya later on, agad na naman tinatanggal itong kanilang superstar. Pero sa palagay niyo, benta ba talaga to? Mahirap sabihin kasi wala naman tayong ebidensya. Pero ito lang masasabi ko, maaring maalat lang talaga masyado si Barefield, baka hindi lang niya araw. Kumbaga, hindi para sa kanyang game na yun. Wala siyang gana kasi alam naman niya na hindi niya pulso. Kaya siya hindi pinapasahan kasi tumatagal sa kanya ng ilang seconds ang bola bago pinapasa. Maraming oras na masasayang sa shot clock. Binabangko siya kaagad kasi nga hindi siya effective sa gabing yon. May haka-haka kasi na baka nagpapahiwatig lang talaga si Barefield ng sawang-sawa na siya sa mga ganitong senaryo. Hindi na siya nagsasayang ng effort kasi alam naman niya na matatalo lang. Ilang beses ko nang sasabihin dito na kahit sino pang coach ang ilagay dyan, mukhang di na magbabago ang Blackwater. Imposibleng. Hindi ito naisip ni Barefield kaya sinong player ang gaganahan. Naghihintay na lang umano ito na ma-trade pero habang wala pa, patuloy lang siya sa pag-market sa sarili para marami ang makigamble na kunin siya.